bakit attorney ang DepEd ang may or ang education ang may pinakamaraming budget sa Ah, opo. Yan, so, nakasaad kasi Bombokier sa ano to sa 1987 Constitution natin na priority ang education. So we Mm, cannot prioritize education if in budget ay less yung kanyang budget. Di natin rin mapaprioritize ang education kung hindi natin ito pagtutuunan. Kaya ang Kongreso, which is the power of the purse na tinatawag natin, talagang kailangan nilang paglaanan ng malaking pondo ang nasa education para nang sa ganun ay una, makaalign tayo sa Constitution and of course matugunan natin. Basic kasi yon kapag ang mga mamamayan natin ay walang sapat na edukasyon at hindi natututukan ang edukasyon, let us not expect for an enlightened community, for an enlightened people. So ang resulta nun, wala ding enlightenment sa ating mga mamamayan. Kaya talaga dapat na bigyan ng sapat na pondo ang ating po education sector. opo, opo. Baka sabihin attorney ng iba, yung mga magulang, mataas pala yung budget ng education, ba't pinapadonate pa kami ng mga kailangan? Ano yung doon attorney? Ayan, dun sa mga, di ba meron tayong collection saka no collection issues sa Mm, mga publikong paaralan. Actually, ang talagang sinasabi ng ating pamahalaan ng DepEd ay yung no collection policy. mm, Do meron din tayo Bombokier na tinatawag na mga authorized contribution. Yung authorized contribution kasi Bombokier, yun yung mga partnership natin. Like for example, yung authorized contribution na Boy Scout and Girl Scout. Yung Boy Scout and Girl Scout fee ay itino-turn over natin yan sa Boy Scout at Girl Scout din. And yung mga scouting activities doon pinupunduhan. Kasi yung DepEd naman, hindi rin naman nila pinupunduhan yun dahil alam nga nila na galing yun sa Boy Scout at Girl Scout organization. So, in order to execute our support at meron naman talagang mga umiiral na partnership, so imbes na walang pondo yung gobyerno dyan, di naman nila talaga nilalaanan ng fund kasi nga uh, inauthorize din nila. So, nagkukolekta. Yun yung ginagamit para sa attendance sa mga activity ng Boy Scout sa ng Girl Scout. Then meron tayong sa PNRC, yung Philippine National Red Cross. O sa PNRC din yun napupunta. Meron tayong yung anti-TB ng Department of Health. O sa anti-TB din natin yung napupunta. Kung baga, yung authorized contribution, dinaanan lang tayo to collect that and then yung mga activities nun, nakaano to din sa mga organization na yan. So parang tayo courtesy lang na nakidaan lang itong mga ito. Yun yung authorized. And then meron tayong mga student publication. So yun naman yung binibigay sa mga estudyante sa pagpapublish ng mga dyaryo ng publication ng paaralan. And of course, meron tayong yung SELG, yung mga sa student leadership. Now, kung ayaw ng mga magulang ng ano to, alimbawa ayaw ng magbigay sa publication, so hindi sila kukuha ng dyaryo, hindi sila kukuha ng publication material ng ano to ng paaralan. Kasi do sinasabi natin yan Bombokier na authorized, hindi rin naman sila mandatorily required. Ibig sabihin, kaya nga yung tinatawag pa rin na voluntary. So hindi rin sila magbe-benefit since hindi sila nagbigay ng share, hindi sila magbe-benefit dapat doon kasi nga yun ay pinagsisharean. Pero kung may sapat na pondo yung paaralan, sabihin ng paaralan, o wag na tayong mag-contribute ng sa ano to, sa publication, gawin natin yung MOOE magbibigay ng publication pero yung ordinaryo lang na makabasa lang yung mga estudyante ng parang nasa bond paper, yung ganoon, or kung gusto ninyo, soft copy na lang through e-copy, yung mga ganoon. So pwede mm. rin na mag-shift yung mga paaralan natin ng ganoon kasi hindi rin natin Bombokier minsan ano to ang mga paaralan kasi yung school is another governance level din. Meron ding sariling aura ang ating mga school heads, yung tinatawag na authority, responsibility, and accountability. So again, sabi ko palagi sa mga school heads natin,
Ang policy ng DepEd ay matulungan ang mga mag-aaral na makapag-aral, hindi yung ma-burden ng gastusin. Kaya ang palagi ko rin nga sinasabi, idinadaan sa PTA. So ang PTA as an organization, ang membership niyan ay mga PTA parents and teachers. Hindi dapat makaapekto yun, Bumbukier, sa pag-aaral ng mga bata na dahil lang yung PTA ang siyang nag-usap-usap na magbibigay ng kung anumang donasyon, and yet ang naapektuhan yung bata kasi yung bata di pinapa-exam, yung bata di makakuha ng Form 137. So, yung kayong nag-usap-usap na mga magulang, bakit ang maaapektuhan ang mga bata? Hindi makakagraduate yung bata kasi di daw nagbayad. Yung mga ganoon, ang nag-usap-usap ang PTA, hindi ang mga bata. Kaya sana sa mga PTA natin, kung meron man kayong mga magandang mga adhikain sa paaralan, nais niyong makatulong, wag naman sana na paggawin ang mga di ka nais-nais para doon sa bata. Kayo nag-usap niyan, pag di kayo nakakontribute, wag parusahan yung bata na di pa examine, di bigyan ng grades, hindi bigyan ng credential. Sana ganoon yung ating ano to. Well, hindi naman talaga Bumbukier sapat yung budget natin sa mga paaralan. Kasi nung ako ay school principal, talagang hindi rin naman talaga sapat kung gusto natin na lahat mabigyan ng budget. Minimum pa rin talaga, minimal pa rin talaga yung pondo natin para sa mga pagkakagastusan.